beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan. Eto na. Hindi ko maintindihan, maaaring kayo din hindi nyo maintindihan kung bakit itong kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos panay ang pasaring, panay ang sinasabi patungkol nga dito sa pulburon, dito sa issue ng pulburon. Ito, alam nyo mga kababayan, itong issue ng pulburon na to, matagal na to eh. Oo, pagkatapos pa lang manalo ni Pangulong Bongbong Marcos, umikot na yan sa mga vloggers eh. At isa na ako sa nasabihan dyan eh. Ang tagal-tagal na yung issue na yan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin yung sinasabi nila na video? Ha? Ano ba talaga totoo? Ano yan? Chismis o propaganda? Alam nyo mga kababayan, at eto kung meron talagang video na nagpupulburon daw ang First Lady at ang Pangulong Bongbong Marcos, dapat noon nyo pa nilabas yan. Hindi nga ngayon. Kaya nga, alam nyo, ang pinagtataka ko dito na sinasabi pa nila na kaya nga si Manang Aimee lumuhod yan eh. Kaya dating Pangulong Duterte inarbor. Oo, nagmakaawa itong si Senator Aimee Marcos. Hiningi niya ng awa itong ading niya. Naku. Mga kababayan, alam nyo, itong mga kritiko na to ang sumisira mismo sa grupo ng mga Duterte. Bakit kanyo? Ibig bang sabihin mga kababayan, pagka ba mayaman, may merong kapangyarihan, kilala, absuelto. Pwede nang absueltohin at hindi na tutukhangin. Diba? Noong panahon ng Pangulong Duterte, ang sinasabi nila, kamay na bakal, kamay na bakal, kamay na bakal, kamay na bakal. Pero kung totoo itong mga sinasabi ng kampo ng mga vloggers o ng mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos at ng First Family, edi sinasabi nyo na hindi kamay na bakal? Ha? Hindi na ang tawag diyan kamay na bakal. Baka kamay ng manikurista. Diyos ko! Ano bang klaseng mga ninyo, batikos? Walang dating yan mga ganyan mga boss Walang mga dating yan. Kayo na nagpapatunay na talagang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kaya pala walang mga nahuhuli, walang mga natutukhang ng mga matataas na tao, ng mga drug lord, ng mga big time drug lord. Kasi palakasan. Ganun lang kasimple. Kayo umisip mga kababayan, isipin nyo maigi. Yung bang ginawang drug war ng sinasabi nilang Pangulong may kamay na bakal, naging epektibo? Kung inyong ikukonekta sa mga sinasabi nila ngayon ng mga kritiko sa kampo ni Duterte na nagmakaawa si Manang Aimee kaya napagbigyan, kaya na humusga. So ibig sabihin pala talagang namimili pinili lang itong mga mahihirap na tao, pinili lang itong mga alam nilang walang kakayahan na mga kababayan natin para pagpapatayin. Ayun na humusga. Sa tingin ninyo, tama ba? O tila ba desperado na ang kampo ng mga Duterte, ang mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos sa paninira kasi hindi nga umiepekto yung mga kanilang mga pambabatikos? Alam niyo mga kababayan, maganda na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, 10 ng kanyang mga gabinete.
Sabihin man natin na meron tayong mga nakikita na hindi tayo nagiging masaya. Sabihin man natin na may mga nababalitaan tayo pa rin, no, na mga pasaway diyan, ng mga ng mga empleyado niya o pinagkukuha niya mga empleyado sa kanyang gobyerno. Pero mga kababayan, lagi niyong iisipin din at minsan alam niyo 'yun, tumingin kayo sa malayo. Tingin kayo sa malayo at isipin ninyo kung bakit tinanggal si Paul Soriano na pamangkin ni First Lady dahil nagkamali doon sa mga pinalabas na video, doon sa kinuha doon sa may sa Dubai yata 'yun. Na imbis doon sa angkuhanan, yun doon yung disyerto sa Ilocos Norte ang pinalabas, kumopya ng video sa Dubai. Ano nangyari? Tinanggal. Bakit? Kasi nga mga kababayan, sila'y nag-iingat na mapulaanan. Sila'y kita nyo naman yung mga binabalita, no? Yung mga binabalita natin dito. Na ang ginagawa ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos, para siguruhin, para paunlarin ang ating bayan, para maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Pero ang ginagawa ng mga kritiko, walang ginawa kundi hilahin pababa. Parang mga alimango. Parang mga alimango Di ba? Issue, pulburon, pulburon. Lahat na lang sila. Oo, lahat pulburon. Ito pulburon na yan, hindi na matapos-tapos. Wala naman Diba? Kung meron yan, labas nyo na. Meron pa silang sinasabi na, tanning, kailangan may tanning. Bakit may tanning? Bakit gano'n? Na kailangan na bumaba ka na sa pwesto bago namin ilabas ito. Bating yan, ilabas nyo na. Diba? Para matapos na yan. Mas lalo lang naguguluhan yung mga taong naniniwala sa inyo sa mga pinaggagawa ninyo. Diba? Ano naman? Sige, ilabas nyo. Pag nailabas nyo, tsaka kayo magdesisyon ng taong bayan. Diba? Gano'n lang yun mga kababayan. Ilabas nyo na at ang magpapasya ay ang taong bayan. Hindi yung para kayong mga namimingwit sa ilog. Wala na. Gaganon-ganon lang kayo Para tayong mga bata nito no? Parang gawin mo yun. Kung hindi, ilalabas ko yung mo. Diba? Blackmail. Diba? Pang-blackmail yung ginagawa ninyo. Hindi na uubra yan. At kaya nga nakikita nyo, diba? Tumaas yung ang rating ng Pangulo, diba? Kasi mga boss, hindi naman kasi lahat mauunawaan yung ganyang estilo ninyo. Diba? Parang, alam nyo, nahihinaan ako Mahina! Sobrang hina, mga boss, Sobrang hina nitong mga propaganda na to. Wala talaga. Hayaan na natin ang Pangulo, Hayaan na natin ang Pangulo na siyang mamuno hanggang matapos niya yung termino niya. At maraming mga Pilipino ang ayaw pa rin. Ang ayaw pa rin na tanggalin ng Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa mga ginagawa niyang pagtatrabaho para itaguyod ang ating bansa. Muli, bahala na kayo. Bahala na kayong unaw at umintindi. Sa akin lang ay opinion natin, ilabas natin. Yung opinion nyo, pa-comment na lang sa comment section. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa sa mga taong gustong agawin ang kapangyarihan, ang pwesto ng ating gobyerno. Happy New Year po sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.